Isa pong hindi inaasahang balita ang gumulantang sa Pi Network community ngayong unang linggo ng August. Matapos po ang ilang linggo ng halos walang galaw ay tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ay biglang nagpakita si Picoin ng dalawang magkasunod na bullish signals. Marami ang nagtatanong ngayon kung muling nabubuhay ang kumpiyansa ng mga buyers at kung may pag-asa pa ba si Picoin na makabawi. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang mga technical signals na lumabas sa chart ni Picoin. Aalamin natin kung bakit ito tinuturing na positive signal para sa mga holders. At aalamin din po natin kung kailan ito posibleng umangat at kailan naman delikado kung babagsak pa ito sa mas mababang presyo. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan mga ka-crypto, simulan po natin sa kung bakit biglang may bullish signals itong si Picoin ngayong August. Nito pong nakalipas na buwan ng July ay masasabi nating dumaan si Picoin sa isang napakabigat na yugto. Ayon po sa datos ay bumaba na ng higit sa 60% or 60% ang kabuuang halaga ni Picoin mula noong nakaraang taon. Marami pong traders ang nawalan ng gana at unti-unting lumayo sa token na ito. Pero sa unang linggo ng August ay tila may bagong sigla itong si Picoin. Umangat ito ng 4.6% mula sa kanyang all-time low. At higit pa rito, dalawang bullish indicators ang lumabas sa chart na nagpapatunay na posibleng may pagbabalik ng interest mula sa mga buyers. Ngayon ay ano po ang kahulugan ng green bar sa bull bear power chart ni Pi. Yan po yung nakikita natin dito. Ayan. Ang una po sa dalawang bullish moves ay nagpakita sa tinatawag na 4-hour bull bear power chart. Sa unang pagkakataon mula pa noong July ay lumitaw po muli ang green bar sa chart na ito. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang bull bear power index ay isang indicator na sumusukat sa pagkakaiba ng intraday highs at lows base sa isang moving average. Kapag may green bar, nangangahulugan ito na mas malakas na ang buying pressure kumpara sa selling pressure. Sa madaling salita, mas malakas po ang hatak pataas kaysa sa hatak pababa. Bagamat sandali lang ang signal na ito ay mahalaga ito dahil ito ang unang beses sa loob ng mahigit 40 sessions na may ganitong sinyales itong si Picoin. Yan. Ngayon ay paano naman po nakakatulong ang 915 EMA crossover sa pagkilala ng trend. Ayan, dito naman po tayo sa 9 at saka 15 EMA na crossover. Ayan, yan po yung nakikita natin dito sa chart. Ayan, kung kulang po sa direksyon ang 4-hour chart, dito naman natin tinitingnan ang 2-hour time frame para sa mas malinaw na trend shift. At dito nga natin nakita ang ikalawang bullish move. At yan po ang tinatawag na 915 exponential moving average crossover. Ayan. Ang crossover na ito ay nangyayari kapag ang mas mabilis na moving average, kung saan sa kasong ito ay ang 9 EMA ay tumawid or nag-cross pataas sa mas mabagal na 15 EMA. Ibig pong sabihin nito ay unti-unti nang kinukuha ng mga buyers ang control sa short-term price action ni Picoin.
Kaya ang 915 EMA ay mas mabilis mag-react kumpara sa karaniwang ginagamit na 2050 EMA. Kaya naman, mainam itong gamitin para matukoy ang mga maagang pagbabago ng momentum. Gayunpaman ay mas sensitibo ito sa noise, kaya mahalagang suportahan ito ng volume at saka tamang price structure. Ayan, ngayon ay ano naman ang ibig sabihin ng bullish pennant dito sa chart ni PiCoin. Bukod po sa EMA crossover ay may isa pang positive signal na nakita sa 2-hour chart ni PiCoin. May nabuo po kasing bullish pennant pattern. Ang ganitong pattern ay kadalasang sinyalis ng consolidation matapos ang isang pag-angat ng presyo. Ibig sabihin ay nagkakahanda ang token sa susunod na galaw kung saan ay posible itong pataas. Sa kasalukuyan ay kinakalampag ni PiCoin ang upper trend line ng pennant pattern sa presyo na 0.35. Kung nakalampas ito rito gamit ang isang malinis na candle close, posibleng magtuloy or magpatuloy ito papunta sa target na 0.36 sa short term. Ayon po sa daily chart ay isa ang 0.36 sa mga resistance level na matagal nang hinaharangan ang pag-angat ng presyo ni Pi. Kapag nabasag ito, ay ang susunod na target ay nakaabang sa presyong 0.39. Yan, bilang panghuling katanungan ay ano po ang posibleng peligro kung hindi magtagumpay ang bullish pattern? Kahit na may mga positive signals, ay hindi pa rin dapat maging kampante. Ayon po sa technical analysis ay may tinatawag po na invalidation level na kailangang bantayan. Kapag bumagsak po ang presyo ni PiCoin sa ibaba ng presyong 0.32 ay masisira ang kasalukuyang bullish pattern. Sa ganitong scenario ay posible na muling bumaba si PiCoin sa mas mababang presyo at magpatuloy ang kanyang bearish trend. Kaya naman mahalaga ang tamang timing ng pagpasok sa market, lalo na sa mga ganitong senaryo. At ayan, para po sa atin dito sa Pilipinas, bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ang mga bullish signals na ito ay nagbibigay po ng pag-asa, lalo na sa mga matagal nang nag-hold kay PiCoin. Hindi man ito garantiya ng isang malaking pag-angat, ngunit nagbibigay ito ng indikasyon na may posibilidad ng muling pagbalik ng momentum. Kung ikaw ay isang short-term trader, ay maaring samantalahin po natin ang ganitong mga signals upang kumita sa price swings. Sa kabilang banda, kung tayo naman po ay long-term holder, ay magandang malaman natin na hindi pa tuluyang nawawala ang interest ng market kay PiCoin. At bilang panghuli, para po sa akin ay magandang development ito para kay PiCoin. Mula po sa halos walang galaw ay muli itong nagparamdam ng potensyal. Ang paglabas po ng bull bear green bar at ang 915 EMA crossover ay hindi lang basta technical patterns. Ito ay mga paunang sinyales or signals na may mga buyers pa rin naniniwala kay PiCoin. Gayunpaman ay kailangan pa rin nating na maging maingat. Ang crypto market ay mabilis magbago at minsan ay nagbibigay po ng false signals. Kaya mahalagang pagsamahin natin ang technical analysis sa tamang risk management at wag basta sumabay sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.